Anong pangalan mo? Jimmy po. Jimmy Dayan po. Huwag mo na akong pupuin. Di man ako ganyang katanda. Easy na lang ang itawag mo sa akin. At 22 lang ako. Ikaw ba? 20 po. See? 20 ka lang pero mukhang 35 ka na. Alam mo naman siguro ang kondisyon ko, di ba? Oo po eh. Oo pala, Easy. Bago pa lang kasi ako sa aking trabaho. Isang senior staff ng HR ng aming company at may mga assignments ako na halos wala na akong oras. Kulang kami sa tao sa ngayon kaya ibinibigay sa akin ang ibang trabaho na hindi naman para sa akin. Pero pumayag naman silang dalhin ko sa bahay kaya okay lang. Pero ang totoo niyan, tamad din akong gumawa ng trabaho. Kaya yan, naghanap ako ng gagawa ng trabaho ko. At gusto ko ay stay in sa apartment ko para hindi ko na siya hagilapin pa. Lalo na kapag may urgent pa akong ipapagawa. Oo, okay. Naintindihan ko. Marunong ka bang gumawa ng budget? Budget analysis, costing, profit and loss. At iba pang mga trabaho na related sa budget. May konti akong alam. Kahit sa isang maliit lang na grocery na may 8 empleyado nagsimula. Nag-working student kasi ako dati. Nang nakita ng may-ari na commerce ang kurso ko, ipinagawa niya sa akin ang budget nila. Pati forecast, costing, kaya kahit papaano, ay okay naman. Sigurado ka? Baka naman kagaya ka rin ay bariyan na puro alam ko, pero hindi naman pala. Magaling lang talaga sa salita. Try mo lang ako. Itatry ko, tapos ako rin ang kawawa. Okay, alis na ako. Wait, mapagkakatiwalaan ba talaga kita? Kung ayaw mo mag-take ng risk sa ibang taong di mo kilala, then kunin mo na lang kamag-anak mo. Napatitig siya sa akin. Marahil ay naisip niya na kahit tahimik lang ako, mukhang engot, palaban din pala. Mukhang okay kang sumagot ah. Pero huling tanong, bakla ka ba? Doon ako nagulat sa tanong niyang iyon. Siyempre, bakla ako. Bagamat hindi iyon tipong nagladadlad, pumipilantik ang daliri, may ninang kilos at boses. Ako naman ay closeted. Kilos lalaki, katawang lalaki. May abs at may konting biceps. Dahil palagi akong nagsiset up at nagpupush up araw-araw, pagkagising pa lang sa umaga. Maliban dyan ay sanay ako sa mga gawaing bukid. Umaakit ako sa puno ng niyog, nag-aararo. Pero may sikreto din ako. Sa totoo lang, bago lang kami naghiwalay ng first and last boyfriend ko, si Joseph. 3 taon din kami nun. Nawalan kami ng komunikasyon, 2 buwan pa lang ang nakalipas. At hindi maayos ang aming hiwalayan dahil hindi niya napanindigan ang aming relasyon. Nang malaman kasi ng kanyang mga magulang ang tungkol sa amin, naghigpit sila sa kanya. Pinagbawalan siyang makipagkita sa akin at pinalitan ng kanyang number. Pati nga Facebook niya ay nakadeactivate na rin. Sa madaling salita ay pinili niya ang kanyang mga magulang at itinakwil niya ako. Nang huli kaming nagkausap, sinabi niya sa akin na ibaling ko na lang daw sa iba ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi na raw niya ako mahal. Mas mahal daw niya ang kanyang mga magulang. At ipinamukha pa niya sa akin na may girlfriend na siya at mahal niya ito. Sobrang sakit. First time kong nagmahal pero gano'n naman ang kinahantungan. Kaya sa pagkakataong iyon, damang-damang ko ang sakit ng aming hiwalayan at naipangako ko sa aking sarili, hindi na ako magmamahal pang muli. Ayaw ko kasi ng bakla. May girlfriend ako at ayaw kong pagdudahan niya ako. At ayaw ko ring machichismis ng mga tao sa paligid. Kaya kung bakla ka, hindi ka qualified.
Hindi, hindi ako bakla. Sigurado ka ha? Parang ang tahimik mo kasi. Parang hindi normal sa isang lalaki ang tahimik. Ganito lang talaga ako. Basta, huwag ka mag-alala. Hindi ako bakla. May girlfriend ka na ba? 20 ka na, di ba? Ako, 15 pa lang, may experience na ako. Meron naman. Pero hiwalay na kami. Anong pangalan niya? Josephine. Josephine po. Joseph or Josephine? Josephine. Oo, Josephine. Mukhang duda ako sa sagot mo ah. Joseph ata ang tamang name ah. Bakla ka ano? Hindi Josephine talagang pangalan niya. Sige nga, i-describe mo nga siya sa akin. Maganda siya. Mahabang buhok. Makinis at matangos ang ilong. Mapupula mga labi. Sexy. Tapos morena. Ang sabi ko bagamat ang mga description na ginamit ko ay description talaga ni Joseph. Maliban nga lang na imbis maganda at black beauty, gwapo siya at moreno. Good. May litrato ka ba niya? Wala eh. Girlfriend mo, wala kang litrato. Hiwalay na kasi kami. Alam mo na gusto ko na siyang makalimutan. Oh well, may punto ka naman dyan. Masakit talagang hiwalayan. Oh sige, magsisimula ka na bukas. Iyan ang simula ng aming kwento ni Ezekiel o Easy. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jimmy. Isang probinsyano, 20 taong gulang at nasa 4th year ng kursong commerce. Kalagitnaan ng unang semester iyon, naghahanap ako ng bagong boarding house dahil maliban sa nag-increase ng bayaran ng unang boarding house ko, talagang kapos ang budget ko sa semester na iyon. May nakita akong nakapaskil sa poste, isang advertisement na naghahanap ng roommate. Pero isa sa requirements ay magaling dapat sa math. Hindi raw pera ang bayad sa boarding house kundi pag-assist lang sa mga kaunting assignment. Dahil may kaunting kaalaman naman ako sa math, kung kaya ay naisipan kong itry. Tinanggal kong nakapaskil na adat. Dinala ko ito sa nasabing address. Humantong ako sa gate ng isang apartment complex na may 2 palapag at tansya ko ay may kabuuang 4 na apartments. Medyo may kalumaan ang building. Halos burado na nga ang pintura at sa forma pa lang ng maliit nitong front yard ay halatang hindi na ito naalagaan. May mga matataas na damo at ang mga bonggabilya na nasa magkabilang gate ay sobrang tayog na. Marami na ring tuyot na mga sanga at dahon. Ang mga sementong bangkito naman na nasa loob ng gate ay tinubuan na rin ng mga damo. Dahil bukas ang gate, pumasok ako at nagtao po. Sumagot ang isang lalaki at iyon na nga si Ezekiel. Matangkad na lalaki si Ezekiel. 22 ang edad, 5'10" ang height, medium build ang pangatawan, makinis sa muka, matangos ang ilong. At ang isa sa nagustuhan ko sa kanya ay ang kanyang mga labi. Iyong mga labing kahit nakasimangot at nasa bad mood siya, ang cute pa rin niyang tingnan. Lalaking lalaki pa kung magsalita at kumilos at sobrang confident sa sarili. Pero kung gaano ka-perfect si Ezekiel sa aking paningin, kabaliktaran naman ang kanyang pag-uugali. May pagka-arugante at may pagka-conceited. Nang nasa loob na ako ng kanyang apartment, nalalanghap ko kagad ang amoy ng sigarilyo. Magulo ang loob nito, halatang hindi nililinis. Pero dahil lalaki naman siya, tanggap ko naman yun. Sa isip ko ay normal lang ito sa maraming lalaki. Sa dating boarding house ko kasi, ganun ang kwarto ng mga kasama ko. Nainis lang ako dahil ako kasi may pagkamasinop. Ayaw na ayaw kong may nakikitang kalat. Pero syempre, dahil nakikitira lang ako, wala akong magagawa kung ganyan ang ugali nila. At dahil natanggap niya ako sa kanyang interview kaya yon, natuloy ang aming pagiging mag-roommate. Sa sofa ng kanyang sitting room ako natutulog kasi isa lang ang kwartong tulugan at walang ibang kama.
Okay lang din naman sa akin ang ganun dahil sanay naman ako sa sahig na natutulog. Basta may sapin lang o banig ay okay na ako. Sa probinsya nga namin, sa sahig na kawayan lang ako natutulog. At saka hindi naman ako nagbabayad ng renta kaya wala akong karapatan na mamili. Ang isa pa ay naninigarilyo si Izzy sa kwarto niya. Ayaw ko sa amoy ng sigarilyo. Alas 8 ng umaga kinabukasan ay nagising ako. Gusto ko sanang silipin si Izzy sa kwarto niya pero nakalak ito. Lumabas na lang ako ng apartment upang maghanap ng kakainan. Bed space lang naman kasi ang usapan at hindi kasali ang pagkain. Nag-order ako ng tinapay at kape at doon na mismo ako sa karinderya nag-agahan. Pagbalik ko ng apartment ay gising na si Izzy. Saan ka nagpunta? Diyan lang sa may kanto. Nagalmusal. Dapat talagang inuna mo ang sarili mo, no? Na hindi ka man lang muna nagluto rito o nag-init ng tubig para sa kape. Ay, ano eh. E paano kung may pumasok sa apartment ko at nagnakaw? Paano yan? Bukas ang pinto. Nila ko naman ang pinto kasi di ba binigyan mo naman ako ng duplicate na susi? Kahit na! Huwag mo kong iwanan na natutulog pa. At saka dapat may handa ka munang agahan bago ka umalis kung saang lupalop ka man pupunta. Muli ako nagulat sa aking narinig kasi ang usapan ay mag-a-assist lang ako sa mga trabaho niya sa office pero kasama na pala ang pagluluto. Sige, bukas sisimulan ko. Kaya kinabukasan, sinunod ko ang utos niya. Inihanda ko muna ang almusal, nag-init ng tubig. Inihanda ang mesa bago ako umalis at kumain ng agahan sa labas. Nang bumalik ako, kasalukuyang kumakain siya. Ni hindi man lang ako tinanong kung kumain na ba ako o ni magpasalamat na ipinaghanda ko siya ng pagkain. Deadma lang. Parang nag-iisa lang akong tao sa paligid. Ako na may nakaupo sa sitting room at kunwari ay nagbabasa pero nakikiramdam. Maya-may narinig kong pumasok siya sa kanyang kwarto at pagkatapos ay tumungo sa shower. Naalala ko, may pasok pala siya gawa ng Lunes iyon. Nanatili pa rin ako sa sitting room hanggang sa dumaan siya sa kinaupuan ko. Mga alas 5 ay off ko na. Mga 5:30 ng hapon ay nandito na ako. Dahil wala ka pa namang pasok ay dapat nandito ka na rin. At ihanda mo na lang din ang hapunan, dito ako kakain. Ang sabi niya bago tuluyang lumabas ng apartment. Ba't talaga? Nakakairita na tong tao na to ah. Relax. Inhale. Exhale. Ang bulong ko sa sarili ko nang isinara na niya ang pinto. Parang hindi naman roommate ang trato niya sa akin. Pero pinalampas ko pa rin iyon. Mas importante kasi sa akin ang may matutuluyan. Kasya lang kasi ang allowance ko para sa pagkain, pamasahe at mga project sa school. Kaya okay lang. Tiis-tiis lang hanggang sa makagraduate. Dahil wala naman akong ginagawa, buong araw kong nilinis ang kabuuan ng apartment unit na iyon. Yung bathroom, kubeta, ang sahig, pati na ang kwarto niya. Inarrange ko ang mga libro, mga gamit, mga labahan na itinampak kung saan-saan. Ang mga basura itinapon ko. Ang mga inaalikabok na mga sulok ay pinunasan ko, pati na ang kanya mga gamit. Ang mga kortina ay pinalitan ko rin, pati na rin ang mga bedsheets sa kwarto niya, yung punta at yung kumot. Inilagay ko sa tamang ayos sa mga bagay at nilinis ang mga dapat linisin. Pinalitan ang mga dapat palitan. Pati nga ang paglalaban ng kanyang mga damit ay ginawa ko rin. Nang dumating siya ay kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang ibahing pagkagulat. Nilingon niya ako, nginitian. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Deadman na lang ako sa kanyang ngiti. Para kasing nakakaloka, parang nananadya o kung ano pa man iyon. Maya-maya lang ay tinawag niya ako. Jim, halika nga sa loob. Dali-dali akong pumasok. Nakita kong nakabukas ng laptop niya habang siya naman ay nakatayo sa harap nito. Tinitingnan ng file sa laptop. Nakahubad siya ng pangitaas. Ang pang-ibaba naman ay iyong pantalon na suot pa niya sa opisina. Tumabi ako sa kanya at tiningnan ng file. Blank itong sheet na ito pero formatted na yan. Wala pang formula mga cells.
Ang katabing sheet ay sample ng previous na costing data. Pag-aralan mo at saka i-fill mo yung data para makuha mga target figures. Ang sambit niya. Sabay hubad ng kanyang pantalon. Hindi ko maiwasang mapatingin ng sandali. Malinis, maayos, at halatang inaalagaan niya ang katawan niya. Nakakapanibago lang na makita siya sa ganong estado, kaya't napayuko kagad ako. Pinipigilan ng sarili na magtagal pa ang tingin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Maliligo muna ako at pagkatapos ibabalikan kita. And you should know it already by then. You should know it already by then. Ang inis kong paggaya sa kanyang sinabi. Nang matapos na siyang maligo, bumalik siya sa akin. Nakatapis lang siya ng tuwalya. Tinanong niya ako kung nakuha ko ng procedure. Tumango naman ako. Madali lang naman kasi yun bagamat mabusisi lang dahil sa paglalagay ng formula sa bawat cell. At yung data ay hahanapin pa. At saka ilalagay pa ang mga ito sa iba't ibang categories. Kaya habang nagbibihis siya, ako naman ay abala sa paggawa ng kanyang trabaho. Kumain ka na ba? Oo, sa labas. Kumain na ako. At nakapaghanda na rin ako ng hapunan mo dyan. Thank you. Napahinto ako sa ginagawa ko at napatingin sa direksyon niya. Pagkatapos niyang kumain ay nanood siya ng TV na hindi man lang tinignan kung okay na ba ang gawa ko. Feeling ko ay talagang napaka-irresponsable niya. Sa mahigit 1 linggo ay ganun ang routine namin. Ako ang naghahanda ng agahan at hapunan niya, naglilinis ako ng bahay, naglalaban ng mga damit. At kapag may papagawa siyang assignment sa gabi, gagawin ko din yon. Hanggang sa pati ang lawn ng apartment ay nilinis ko na rin. Tinanggal ko ang mga damo na halos tumakip na sa buong front yard. Kiniskis ko ang mga patwalks at sementong bangko. Inayos ang mga pang-outdoor na mesa. Pinutol ang mga patay na sanga ng bonggabilya at nilinang ang puno nito. Inayos ko rin ang forma nito sa gate. Nagdagdag din ako ng mga tanim upang magmukhang mas kaaya-ayang tingnan ng gate. Hapon nang makumpleto ko ang gawain na iyon sa front yard. Naupo ako sa isa sa mga bangko at ninamnam ang sarap ng preskong hangin. Nang mula sa aking likuran ay biglang may narinig ako. Wow! Ang ganda ng luna! Parang sa isang outdoor na mamahaling resto! Bigla akong napalingon. Ang anak pala ng may-ari ng kabilang apartment, si RJ. Umupo siya sa tabi ko. Madaldal si RJ at impressed na impressed daw talaga siya sa aking ginawa na lawn. At ang sabi pa nga niya, gusto na raw niyang doon kumain at makipag-inuman. Niyaya pa talaga niya ako. Nasa ganun kaming kasayang pag-uusap nang dumating naman si Izzy. Nang nakita niya kami ni RJ, pansin ko ang bigla niyang pagsimangot. Dire-diretso lang siyang pumasok sa loob ng apartment. Itutuloy sa part 2. Bago po tayo magpaalam, gusto ko muna magpasalamat kay Sir Michael Joha ang nagsulat ng kwentong ito. Maraming salamat Sir Mike na pinagkatiwalaan mo ako para bigyan ng buhay ang mga obra mo. Lalong-lalo na ito. So, pangalawang kwento mo na isinend mo sa akin ito. Yung una, yung bahay-bahayan. O kung hindi nyo pa napapakinggan yun, uploaded na yung buong kwento. So, 2 part siya pero uploaded na pareho. And gumawa na rin pala ako ng playlist para kay Sir Mike. Exclusive para kay Sir Mike. Lahat ng kwento niya ilalagay ko sa playlist doon para isang play na lang kung gusto nyong pakinggan ulit yung mga kwento niya. At doon ko syempre i-upload yung mga kasunod na episode nitong mini-series natin na ito na isinulat ni Sir Mike. And gusto ko lang sanang i-shoutout yung mga nagpa-member sa membership natin. Unang-una si Sir June Valentin, si Sir Rameses Lau, si Sir Ruel Mariano at si Sir Dean Uno. Sila pa yung mga 4 na nagpa-member na sa atin. At sa inyong 4 para ma-maximize nyo yung inyong membership, kung gusto nyo magkameron ng access dun sa mga old stories ko na uncut, bigyan nyo lang po ako ng email address nyo or Gmail address. I-PM nyo po ako kung ayaw nyo po i-comment to sa pinost ko sa only member na post ko. I-PM nyo po ako sa aking Facebook page o kaya sa aking mismong Facebook account. And itong kwento na ipinanarrate sa akin ni Sir Michael Joho, mayroon din po itong uncut version. So, doon po talaga
wala talaga, uncut talaga siya. Dito kasi inedit ko siya para pasok siya sa community guidelines ni YouTube para hindi tayo ma-demonetize. Gumawa ako ng uncut version nito. Yung full version talaga na wala talaga, as in walang wala, doon nyo talaga ma-experience yung full blown na version nitong kwento na ito. Dito kasi may inedit na ako na part na talaga hindi pwede kay YouTube, kaya nga po tayo nagkameron ng problema dati sa mga old stories natin, which is nandun din po sa drive na yon. Kaya medyo tinone down po natin yung part na alam niyo na. Hindi ko na pwedeng sabihin o di ko na kailangan sabihin pa. Basta kung gusto niyo po ma-access yung mga old stories at yung mga uncut version po ng kwento ni Sir Mike, magpa-member na po kayo. And then after nyo po magpa-member, i-PM nyo lang po ko sa Facebook page ko, sa personal account ko, sa Dax Magno or sa Makamundo True Confession ng inyong Google Mail. I-add ko po kayo sa drive na yon para ma-access nyo po yung mga stories na yon. And once again, doon ko din po i-upload ang uncut version nitong roommates na to. Nako! Ang ganda! Basta, sige na, paalam na hanggang sa susunod na o sa part 2 nitong kwento na to. Miniseries po ito, so expect na meron pa tong mga kasunod na miniseries, yun. Mga kasunod na part. Basta maganda po yung kwento niya. And once again, maraming salamat Sir Mike or Michael Joha sa inyong napakagandang obra na ito. At hanggang dito na lang, paalam, ito na talaga. Paalam, bye-bye!